Ayan. Hmm. Um, actually, masyadong mahirap humanap ng pagpupwestuhan eh. Pero darating din tayo diyan na yung parisan ni Manang Casper. Ayun. So, syempre, as usual, drawing. Yung ano na yon, yung paresan-paresan na yan, yung sinasabing negosyo na sinasabing itinatayo po at para po ito sa ano dito sa kay Kulaong. Yan nga po, hindi nga po totoo talaga yan. Wala naman talagang katotohanan yan at hindi naman po talaga sila nagtatayo ng negosyo. Tandaan natin si Kulaong napakayabang. Tandaan natin si Kulaong ay kahit nga hindi kanya pinag-aangas niyan eh. Yung pa kayang nagtatayo yan ng paresan. Yung mga ganito nga peking relo pinagmamalaki eh. Mga peking alahas pinagmamalaki eh. Pera na hindi naman kanya, pineplex niya. Oh. Tapos paresan pa, hindi niyan ipeplex habang ginagawa. Ano sabi niya? Ano, magkano puhunan? 80,000 ba o 100,000? Sabi ni Kulaong hindi po maipakita ni Kulaong. Bakit? Wala talagang itinatayo na negosyo. Yun lang po ang totoo niyan. Big Mama, hello po. Kay Sandra Soriano, puro Kulaong. Mag-change topic ka naman, nakakaumay na. Ay, huwag ka manood. Sira pala ulo mo eh. Huwag ka manood dito. Alam mo lang ang Kulaong ang topic ko, manonood ka pa. Magko-comment ka pa. Ano kabobohan yan? Ikaw naman, Sandra Soriano, para ka namang engot niyan. Ano ba namang yan? Ano ba namang pag-iisip yan? Napakadali lang. Nakita mo, Kulaong ang topic. Umalis ka. Huwag ka manood. Skip mo kagad. Kahit i-block mo pa ako. Pupunta ka rito. Kulaong ang aking topic. Kulaong time. Tapos magre-reklamo ka. Gumawa ka sarili mong channel. Ito yung mga manonood na gusto nila sila nasusunod eh. Channel ko nga to eh. Kanina mga dutae topic namin, wala ka. Di ba Kuya Gary ka ba? Ay, naku talaga. Common sense lang. Ay, Kulaong yung topic ni Makmak. Alis nga ako dito. Hanap ako ibang mapapanooran. Ano ba gusto mo? Mukbang. Medyo medyo healthy kasi siya eh. Baka mukbang hinahanap mo. Ate Sandra Soriano. Ito nakita ko yung kanyang picture. Red hair. Sa Amerika kapag red hair, alam niyo na kung ano ibig sabihin nun. Di ba? Binigyan ka na ng award ni Ate Michelle. Congratulations Sandra Soriano. Nakuha mo ang pinakaunang corona sa pinakabobong nag-comment ngayong gabi na ito. Ikaw ang first na bobong nag-comment. Abangan natin yung second na magko-comment ng kabobohan dyan. Ito, nakabalik tayo dito kay Kulaong. Pasensya na po kayo kasi idol ko to si Kulaong eh. Kaya po tinatapik ko si Kulaong, idol ko to, yung mga katarantaduhan nito gustong-gusto kong nasosoplak. Katulad niyan, pekeng relo, pekeng alahas. Yung pera hindi kanya, pineplex niya hindi kanya.
Eto po yung, pinampo-promote noon ni Kulaong sa sugal. Kapag ikaw, malakas makahatak ng mga player, papadalan ka niyan. Ipapa-flex sa'yo 'yan, pero hindi sa'yo 'yan. Ganyan po ang patakaran noon, dahil kahit ako dati, naengganyo din akong, mag-promote niyan dahil malaki po ang bayad. Akala ko kasi, ano 'to, yung parang mga COD, mga ganyan. Parang ano ba, yung mga run online, ano ba yun? Basta yung mga ano, mga Clash of Clans, akala ko gano'n, online game. Yung pala, yung, na-promote ko, talagang sugal. Buti na lang tinigilan ko. Kasi masama nga yun. Ngayon, etong si Kulaong, pekeng relo, pekeng alahas, pineflex. What more pa kaya kung talagang paresan na po ang kanyang ipe-flex. Kaya nga po etong si Kulaong, bukod sa pagkakaroon ng pekeng ilong, totoo naman yung ilong niya ate, kaya lang pinaano niya kasi yan, pina-renovate niya yung ilong niya. Siguro dahil hindi po nakabayad ng tama, nabulok yung ilong. Naging puwet ng bata. Puwet ng bata nakatuwad. Diyan na hello po, Ngayon, sabi nga ni Kulaong, napakahirap daw po maghanap ng puwesto ng paresan. Uulitin natin, oh. Actually, masyadong mahirap humanap ng pagpupuwestuhan, Pero darating din tayo diyan na yung Alam nating kalokohan 'yan. Alam nating katarantaduhan 'yan. Napasyal po ako sa Mega Mall, ah, may mga puwesto doon na bakante. Sa Baclaran, Baclaran, may mga puwesto doon na bakante. Oh, bakit ngayon sinasabi ni Kulaong na wala daw pong mapuwestuhan, mahirap daw pong humanap ng puwesto. Hindi mahirap humanap ng puwesto kung ika'y may pera. Hindi mahirap humanap ng puwesto ng paresan kung may puhunan ka. Ang problema nga wala ngang puhunan. Nagpunta nga itong si Kulaong doon sa kanyang nanang Reme at pinapabenta ang mga kalabaw ni Jam. Dahil nga po, walang-wala, walang pera. Bakit? Wala naman 'to pinagkukunan, Nabubuhay sa diskarte, nabubuhay sa yabang, nabubuhay sa angasan. Hindi nalalayo si Kulaong doon po sa mga vlogger sa Amerika na flex ng pera, ng mansyon, ng Lamborghini, ng Cullinan, ng, Rolls Royce, ng Phantom. Flex ng gano'n. Tapos yung pala, mga for rent lang. Flex ng mga bahay. Yun pala, mga nirerentahan lang pala yun per day. Flex ng pera, ganyan pa kakakapal, tigwa $100. Ah, pero yun pala, mga ano lang pala yun, movie props money. Hindi po nalalayo doon si Kulaong sa ganong estilo. Showing the luxury life, pero ang totoo, nanghihingi ng pansiro. 'Di ba? Kasi nakita na natin katibayan, Ah, pinlex ni Kulaong ang bahay ng kanyang nanay, na hindi naman pala siya nagpagawa kundi si Pastor Jam. Pinlex ni Kulaong ang bukid ng kanyang tatang, pero hindi naman pala galing sa kanya at eto, ibinenta pa ni Kulaong, nabawi lang, at ito pala, kay Pastor Jam. Ah, yung mga sagingan,
kay pastor diyan pala at sa bunsong kapatid. Kaya yun yung nagagaya ni Kulaong ngayon. Maaaring baka hindi niya alam na merong gumagawa ng gano'n, na flex ng flex, pero yung pala mga nirerentahan lang yung ano, rental lang yung mga kotse. Kay Kulaong, aba mabuti pa nga 'to may sariling sasakyan, sabi niya. Kahit mga bulok, at least may sariling sasakyan. Pero alam naman natin na yung mga sasakyan niya ang bababa na ng value. Kasi mga old model na Porsche, old model na mga Ford. Oo, Ford. 'Pag nabanggit mo, Ford. Pero hindi po 'yan na Ford Territory. Hindi po 'yan Ford na ano, na ano ba yung isa, nakalimutan ko. Yung mga Ford na magaganda ngayon. May Territory, tapos ano ba yung isa, nakalimutan ko. Forester ba yun? Hindi po gano'n ang kanyang mga sasakyan. Yung mga Ford niya ay yung mga pinapasabog sa pelikula, tapos pinapakapitan na ng talaba. 'Yan po yung ano, 'yan po yung, sasakyan ni Kulaong. Oo nga, hindi siya nagpe-flex ngayon ng pera, bakit? Wala naman kasing pera. Kung may pera 'yan, papakita niyan kasi gano'n po si Kulaong, show off. O yun, Ford Raptor, oo nga pala, Ford Ranger, oh, 'di ba, Jonah Heap. Iniisip ko kasi yung isa, yung SUV na ano, kasabayan ng ano, ng, kumbaga ka-level ng Fortuner, ng Terra, ng ano, ng, Mitsubishi, ano ba yun, nakalimutan ko, Montero, mga gano'n. 'Di ba, kung gano'n yung sasakyan ni Kulaong, kahit na sabihin mong second hand, masasabi mo na, may sasakyan. Yun, Explorer, putya ang galing ni John Nahib. Salamat, salamat. 'Di ba? Yung mga ganyang sasakyan kahit papaano second hand, nasa milyon pa rin yan, kahit second hand, milyon pa rin. Masasabi mo na, okey may pera si Kulaong, naka-SUV. Pero yung mga sasakyan ni Kulaong kahit sabihin mo A150 yan, naku, talagang ano po yan, talagang bulokis po yan. Biruin mo, si Kulaong naka-Ford ano, Ford, ano ba yun, Ford, nakakalimutan ko, ba't nakakalimutan ko na yun? Basta Ford, yung ano, Everest, yun. Tama, tama, Everest nga yun. Yung, sasakyan ni Kulaong na Ford na puti, yung peke ang plaka, tapos yung ano yun, yung, nahuli siya na yun, Expedition, Mr. Cadaver. Saka E150. Yung expedition niya, napakababa na lang ng value nun. Hindi po yun yung mga Ford na kung siguro tayo'y nabubuhay sa 2005, year 2000, 2005, yun napakayaman mo na kapag nakaganyan ka. Pero yung ngayon na ika'y may expedition, naku, ang tingin sa'yo old man's ano yan, old man's, car na yan talaga. Talagang saka sumusuka kasi ng ano, lumalamon yan ng gasolina, yang E150 na yan. Ah, Talagang ano, talagang, bulokis na. Kita niyo, pinagmamalaki ni Kulaong yan, mga bulok niyang sasakyan. Yung Porsche niya pinagmamalaki niya, bulok na Porsche yun, 2011. Oh, 'di ba? Nagyaya ka ng Jetour. Putya yung Jetour na top napakaganda nun. Nakita ko yan sa SM North EDSA ko yata nakita yan, dun sa gitna. Putya ang ganda ng porma. 'Di ba, kung ikaw ay, kung ikaw, merong ganyang mga sasakyan na bulok, pine-flex mo, yung pa kayang paresan na magiging negosyo mo ang hindi mo ipe-flex. Kaya nga, wala na talagang paresan. Hindi po totoo na merong paresang tinatayo. Kasi bilangin niyo yung buwan. Kailan pa sinabi ni Kulaong 'yan? Around February, around March. Ano na ngayon? April 12 na. Wala pa rin pong paresan. So, ibig sabihin, walang kumagat doon sa kanyang
panawagan na parisan. Baka meron siyang hinihingian ng, puhunan, meron siyang pinaparinggan ng, para magkaroon siya ng puhunan diyan sa parisan na 'yan, walang kumagat, walang nagbigay. Kasi nga parisan, ano ba 'yan, milyonaryo ka, eh. Sabi mo nga bilyonaryo ka, oh, marami kang pera. Sabi mo nga 250,000,000 ang asset mo. Ang salin mo, 250,000,000. Napakarami mong, napakarami mong ari-arian. Sabi mo marami kang lupain, tapos paresan lang hindi mo maituloy. Kung walang kung walang makuhanan ng, puwesto ng paresan, oh, napakaraming mga ambulant, vendors diyan. Meron akong nakita isang ambulant vendor siya, ang tinitinda niya ay ano ba nakalimutan tinitinda niya, parang pastel yata na may fried chicken. Basta ba ano na siya, yung set na siya. Nagba-bike lang sila. Oh, ba't hindi niyo gawin ni Casper yun? Kuha kayo sidecar, lagyan niyo ng, gulong ng tricycle para matibay. Oh, tapos pumuwesto kayo sa mga open space o kaya kariton. Wala namang masama yun kasi 'di ba malinis na trabaho yun. Oh, kapatid nga ni Kulao si Pastor Jam nagmemekaniko, eh. Nagbebenta ng mga piyesa ng EcoSport, Ford EcoSport. Oh, 'di ba marangal na trabaho yun, marangal na pamumuhay. Kaya lang kasi, alam natin na si Kulaong kaysa ipantayo niya ng negosyo ang pera niya, ipantataya na lang niya yan sa baccarat, ipangkakasino na lang yan. Manghihinayang yan na magtayo ng parisan, bakit? Ang bagal ng kita. Hindi katulad nung tawag ka lang, "Oh, manang, medyo gipit, medyo wala kaming pangkain ni Casper, baka puwedeng padalan mo muna ako diyan, bayaran ko na lang 'pag nakaluwag-luwag, pagsahod ko sa YouTube." "Oh, mare, eto nga, naglalakad nga kami ni Casper dun sa kaso ko, 'pag hindi ko 'to naipasa, babalik nila ako dun sa loob, wala na akong pang-xerox mare." May mga nauuto pa naman, eh. May mga nabubuang pa rin naman na mga OFW. So, yun yung mas easy. So, hindi magtatayo ng negosyo 'yan. Hindi niyan gagayahin si Jam Mangusin na lumalaban ng patas ngayon at nagnenegosyo, tumatayo sa sariling paa. Kaya nga nakabili ng 3 kalabaw, nakapagpagawa ng bahay ng magulang, nakakapagtanim ng, sagingan, ng maisan, kasi merong pinagkukunan. Hindi katulad ni Kulaong na puro labas ng pera, oh. Katulad nun nakakuha siya 36,000 ba yun yung bail niya, doon sa passport, Philippine Passport Law, 'di ba? Nakaano yun, nakakuha ng pera. Pero bakit hindi nakapagtayo ng paresan? Kasi nga hindi nga magtatayo talaga ng paresan yan. Nag-aabang yan na mag-aambag. Oh, oh, "Pare, eto tatayo ka pala ng paresan, oh, eto 50,000 pandagdag mo." Yun ang inaabangan niyan, kaya lang wala na. Meron man magbigay, pagugulungin muna yan sa dice. Ipapalit muna ng chips. 'Pag naubos, ano dahilan? "Ay walang makakuhanan ng puwesto, ang hirap humanap ng puwesto." Putya, kung puweste't puwesto lang, kung gusto mo talaga, tumabi ka kay Diwata.
Para makita mo na ikaw ang ano, para makita mo na ikaw ang mas kawawa. Paturo siya kay Alex magnegosyo. Eh, kaya lang nga hindi hindi kasi 'yun ang tinuturo ni Alex. Ang tinuturo ni Alex kung paano magpa-PM sa mga walker. Ah, dun magaling si Alex. Pa-ano, pa-PM-PM sa walker. Dun po 'yan ano, dun po magaling si Kulaong. Oh, ngayon punta na tayo dito. Oh, since pandemic pa ang pangakong 'yang, paresan, eh, yung investor ng gasolina daw niya, nasaan na, Boss Mac? Panloloko ang itatayo niya ni Kulaong Kulugo. Christian Manoy, ayun, drawing 'yan, boss, kumikita sa kanya yung casino. Ha? Kumikita sa kanya yung casino? Kay Call Me Weng, kulugo 'yan si Kulaong, dinasalan kaya naging tao. Or siya may value pero 'pag si Kulaong ang may gamit, nagiging Volkswagen ang dating. Eh, buti pa nga mga Volkswagen baka may value, eh. Kay Kulaong yung Porsche niyang bulok, bulok, eh. Oh, bulaan niyan si Kulaong, wala pang puhunan galing sa OFW, Graciano Tolentino. Ito yung OFW yata kagabi, nagtatanong magpapadala daw siya. Call me Weng, wala yan si Kulaong, Bulacan yan, mahinang nilalang, dinasalan lang kaya naging tao. Misteryosa, hello po. Jeline Bayango, sir, magpa-shoutout po sa mga kapatid ko sa Bulacan, Louie, Lani, Bermi, JC at Idol Patrick. Jeline Bayango, saan po kayo sa Bulacan? Oh, Ford Ewan, discontinue na ngayon ng gamit ni Kulaong. Oh, wala na yun, wala na yun. Mga ano na yun, phase out na. Okay, Nia Ayen, dito po sa lugar namin madaming mapupwestuhan ng paresan basta may puhunan na. Lupa nga dito, dami binebenta. Baka gusto niya bumili para malawak ang paresan niya. Eh, kaya lang wala pong pera. Oh, Ate Michelle, isang kalabaw lang, sold na si Kulaong 100K ba naman ang isa eh. Ay, hindi ko pa nakita yung kalabaw na ano, na gold. Ah, kanina tinignan ko kaya lang may ginawa kasi ko eh. Naghahanap na ako kanina ng kalabaw na ano, nawala sa isip ko tuloy bago mag-live. Hinahanap ko sana muna. Ah, Puti kalabaw 100,000 ang isa. Diyos ko naman, grabe naman kamahal no. Baka yung sungay nung kalabaw gold. Alam ko ang kalabaw mga siguro mga 50,000, 70,000 pero 100,000 putya. Napakalaking ano na nun, bulugan na yun. Ate Virgie ang trilyonaryo kahit rooftop pupwestuhan. Kahit penthouse pa yan. Oh. Kuya Gary Caba, daming bakante basta may pera at diskarte. Kaya lang wala po si Kulaong nun eh. Wala siya nung pera. Sige lang Mac, nagluluto lang ako maya pagkadire, mute ulit. Sige po. Haro Noki, hello po. Ate Matcha Mochi, hello. Green Bean, magaling din to si Kuya pumili ng mga mauuto eh. Pinipili yung mga walang common sense. Christian Manoy, kapag natalo si Kulao sa sugal, kumikita sa kanya ang kasino. Okay. Joselito Natanawan, baka hindi sanay sa marangal na pahanap buhay. Yun po yung ano. Jeline Bayango, saan po kayo sa Santa Maria? Ryan Ekabande, hello po. Kuya Chi, hello sa iyo. Aronoki, delusional kasi, kaya puros drawing ang alam. Jenny Bacani, pag malaki 100K talaga ma. O yun nga siguro, talagang napakalaki na siguro nun. Pero hindi siguro mabebenta ng 100,000 yung isa nun. Kasi, katulad nun, yung kalabaw ni Jam, anak lang ng anak ng anak. O, ibig sabihin, maliit yung iba. In excess, puro kwento lang naman si Epal M. Wala namang maipakitang proof. Hindi ko malaman bakit may naniniwala pa. Yun nga po yata yung kanyang, ano, pambulag. Ryan Ekabande, pa-shoutout daw kay Boss Ruel, Kulanibang at Mark. Okay po. Ate Jeline, saan kayo sa ano, saan kayo sa Santa Maria? Wala na yata, Christian Manoy. Wala na kay Kulaong yan.
Shoutout pala dun sa ano, tropa pips natin diyan sa S ng P, sa Santa Maria, Bulacan, sa poblasyon. Mga batang patyo diyan. Meron pa kayang batang patyo ngayon? Ronoki, baka may lahi ni Taguro yung kalabaw. Oo, baka si Kulaong, dapat si Kulaong ano 'to, yung merong kasamang Doraemon. So maraming salamat po, ingat po kayo, nasaan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.